Kasalukuyang panahon, ang mga researcher sa Arctic Circle ay nakadiskubre ng malaking aircraft na bumagsak at lumubog sa yelo. Binutas nila ang parte nito upang makapasok sa loob. Ilang saglit ay nakita nila roon ang lalaking nagyelo ng mahabang panahon at ito ay may hawak na bilog na bagay na may disenyo ng watawat ng Amerika. Napunta ang istorya sa panahong 1942 sa Tønsberg, Norway. Winasak ang tarangkahan ng isang stone church roon ng malaking tangke ng Hydra na pinamumunuan ni Johann Smith upang kunin rito ang mysterious cosmic artifact na ang Tesseract. Ngunit isang peke ang nakita niya roon at binantaan ni Smith ang church keeper na papatayin nila ang lahat ng mga kabataan sa kanilang village. Agad naman na tinuro nito kung nasaan nila tinatago ang totoong Tesseract na labis na ikinatuwa ni Smith, pero pinag-utos pa rin niya na patayin ang lahat sa village nila at binaril niya ang matanda. Sa sunod na eksena sa taong 1943 na kasalukuyang nasa World War II, ang lalaking si Steve Rogers ay maraming beses nang sinubukan na sumali ng militar ngunit dahil sa mahinang pangangatawan at sa dami niyang health issues ay na-reject uli siya. Maya-maya habang nanonood sa sinehan si Steve ay may lalaking sigaw ng sigaw na simulan na raw ang palabas na matapang na pinagsabihan ni Steve. Nakipag-away siya rito sa labas at humawak pa ng takip ng basurahan ngunit mabilis na pinatumba lang siya ng lalaki. Sinabi naman ni Steve na kaya niya raw gawin iyon buong araw hanggang sa dumating na ang best friend niyang si Sergeant Bucky Barnes at agad na pinagtanggol si Steve sa lalaki at pinaalis ito. Sinabi naman ni Bucky kay Steve na na-assign siya sa 107th Infantry at aalis na siya bukas papuntang England pero nais muna raw niyang magsaya sila at pumunta sa Stark Expo. Kinagabihan kasama ang dalawang babae na date ni Bucky ay nanood sila sa expo ng presentation ng bilyonaryong playboy na inventor na si Howard Stark ng imbensyon nitong lumulutang na kotse ngunit hindi pa ito successful. Ilang saglit ay pumunta si Steve sa military recruiting station roon upang subukan na sumali uli sa militar pero pinigilan siya ni Bucky. Sinabi naman ni Steve sa kanya na karamihan sa mga kalalakihan sa kanila ay binubuwis ang buhay na dapat ay ginagawa rin niya. Ngunit sumagot si Bucky na ginagawa niya lang ito dahil wala siyang ibang mapatunayan sa sarili. Ang naglalakad naman roon na si Dr. Erskine ay narinig ang mga pagtatalo nila. Biglang tinawag na si Bucky ng dalawang babaeng kasama niya at nagpaalam na siya kay Steve. Pagkatapos si Steve ay pumasok na ng recruitment station at sinundan siya roon ng doktor. Pagpasok niya sa klinik upang magpasagawa ng physical exam si Dr. Erskine ay pinuntahan siya rito. Nagpakilala siya kay Steve at sinabing mula siya sa Strategic Scientific Reserve o SSR. Nakita ni Erskine roon sa mga files ni Steve na nais talaga niya na sumali sa militar dahil sa dami ng pinuntahan niyang recruitment station at bumagsak siya sa mga ito. Pagkatapos ay sinubukan niya si Steve sa pagtanong ng kung gusto ba niyang pumatay ng mga Nazis at sumagot si Steve na hindi niya gustong pumatay ng kahit sino. Hindi niya raw talaga gusto ang mga bully kahit saan pa sila nanggaling. Sinabi naman ni Erskine na bibigyan niya siya ng chance na agad na tinanggap ni Steve at pinasa ni Erskine ang physical exam niya. Nang nasa training na si Steve, sina Agent Peggy Carter, Colonel Phillips at Dr. Erskine ang nag-supervise sa kanila para sa Strategic Scientific Reserve na layuning lumikha ng mga super soldiers. Pagkatapos ng training nila ay pipili sila ng isa upang maging kauna-unahang super soldier na tutulong mapanalo ang gera. Isang araw nang tumakbo sila ng napakalayo ay sinabi ng isang officer nila na kung sinong makakakuha ng flag sa taas ng poste na yon ay sasakay ng sasakyan nila pabalik ng camp ngunit walang nakakuha nito. Si Steve naman ay kinalas ang lock ng poste sa baba upang patumbahin ito at kinuha ang flag dito pagkatapos ay sumakay na siya ng sasakyan nila. Maya-maya si Colonel Phillips ay sinabing hindi siya sang-ayon kay Dr. Erskine sa pagpili niya kay Steve para sa programa pagkatapos ay hinagisan niya sina Steve ng dummy grenade na matapang naman na sinakripisyo ni Steve ang buhay niya rito na kinatuwa ni Erskine ngunit di pa rin sang-ayon ang Colonel sa kanya. Kinagabihan ay kinuwento ni Erskine kay Steve na noon ay may nakilala siyang lalaki na head ng research division ni Adolf Hitler na ang Hydra na si Johann Smith na naniniwala na may nakatagong kapangyarihan sa Earth na iniwan ng mga Diyos at naghihintay ito na kunin ng isang superior man. Dahil sa pagnanais niyang maging superior man ay in-inject niya sa kanya ang serum ni Erskine kahit hindi pa ito handa. Ang serum ay pinapalala ang anumang nasa tao kaya't ang mabuti ay gumagaling at ang masama ay mas lalong sumasama. Ito raw ang dahilan kaya napili ni Erskine si Steve dahil ang mga mahihinang tao ay alam ang kahalagahan ng pagiging malakas at alam niyang mabuting tao si Steve. Samantala sa base ng Hydra sa Europe, ang Tesseract ay sinubukan na ni Smith sa ginawang machine ng scientist niya na si Dr. Arnim Zola at ilang saglit ay nakita nilang successful na nakontrol ng machine ang kapangyarihan ng Tesseract at plano na ni Dr. Zola gamitin ito sa mga dinisenyo niyang mga armas para sa gera. Maya-maya ay nalaman ni Smith na nagtagumpay si Dr. Erskine na makagawa ng super soldier serum at nagpadala na siya ng papatay rito.
Sa sunod na araw sina Peggy at Steve ay pumasok sa isang antique shop sa New York na isa palang secret science facility ng militar at nandoon si Senator Brandt upang panoorin ang procedure. Nang sisimulan na nila Dr. Erskine ang procedure ay kasama niya roon si Howard Stark na nagdisenyo ng mga equipment para sa programa. Ilang saglit habang nakahiga si Steve sa isang espesyal na chamber ay in-inject na sa kanya rito ang mga super soldier serum pagkatapos ay sinarado na ang chamber upang isagawa naman sa kanya ang Vitaray saturation. Nang umabot na sa 70% ang Vitaray kay Steve ay napasigaw siya rito sa sobrang sakit at pinagutos na ni Erskine na ihinto ang procedure ngunit sinabi ni Steve na kaya niya raw ito ituloy. Nang nag 100% na ang Vitaray ay biglang pumutok ang mga power supply ng facility at nag-power down na rin ang chamber. Binuksan na nila ang chamber at lumabas rito si Steve na sobrang laki na ang pinagbago ng pangangatawan at tumangkad na siya. Namangha at natuwa ang lahat sa successful procedure ng programa at kinongratulate ni Senator Brandt sina Dr. Erskine, subalit nandoon rin ang assassin ni Smith na si Heinz Kruger na nag-iwan ng maliit na bagay sa kanyang upuan at agad na pinasabog ang parte ng facility. Mabilis na kinuha niya ang huling vial ng serum pagkatapos ay binaril si Dr. Erskine na kinamatay nito. Pinagbabaril ng lalaking ito ang mga bantay ng facility sa daan at lumabas roon. Sumakay siya ng kotse pero magaling na nabaril ni Peggy ang driver ni Kruger at agad na lumipat siya sa kalapit na taxi. Si Steve naman ay hinabol ang lalaking ito gamit ang kanyang bagong lakas at stamina. Nagawa niya na makapunta sa taas ng kotse ni Kruger ngunit biglang na-aksidente silang dalawa rito. Ilang saglit ay pinagbabaril ni Kruger si Steve at mabilis na tumakbo papunta sa submarine niya. Pero si Steve ay hinabol pa rin siya rito at agad na sinuntok ang salamin ng submarine pagkatapos ay hinagis si Kruger. Inatake siya rito ng lalaki pero nasipa niya siya at nabasag ang tube ng serum. Tinanong naman ni Steve kung sino siya at sinabi nitong pinadala siya ng Hydra pagkatapos ay nilaso niya ang sarili ng cyanide pill upang wala nang makuhang impormasyon sa kanya. Sa kasalukuyang iyon, may 3 Nazis na pinadala sa base ni Smith upang tingnan ang resulta ng mga operasyon niya. Maya-maya nang nalaman ng mga ito na isa sa mga target ni Smith ay ang Berlin, Germany, ay pinagpapatay niya ang 3 ito isa-isa gamit ang kanilang armas na may kapangyarihan ng Tesseract. Pagkatapos ay dineklara niya ang paghihiwalay nila kay Adolf Hitler dahil hindi na raw dapat nagtatago ang Hydra sa anino ni Hitler. Sa sunod na araw si Steve ay kinuhaan ng sample sa pagtatangkang makagawa muli ang SSR ng serum ni Dr. Erskine. Dahil naman patay na si Erskine at wala ng super soldier serum ayon kay Colonel Phillips ay inassign na sila ng presidente na tumulong sa gera at makipaglaban sa Hydra. Nais sumama ni Steve sa kanila ngunit ang Colonel ay sinabihan siya na pagpatuloy niya lang tulungan ang mga scientist na makapag-reproduce ng serum ni Erskine. Pero si Senator Brandt ay sinabihan siya na nakita ng buong Amerika ang ginawa niya at dahil rito ay mas dumami ang sumali ng militar. Pagkatapos ay iniferan niya si Steve ng trabaho na makakatulong sa pakikipaglaban ng mga militar sa gera na tinanggap agad niya. Ito pala ay pag-perform sa mga stage bilang si Captain America upang gamitin ang imahe niyang malakas at perpektong sundalo bilang simbolo para sa publiko upang mag-promote ng mga donasyon para sa gera. Sa pagpapatuloy ng paglilibot ni Steve sa bansa bilang si Captain America ay naging sobrang sikat na siya hanggang sa nagkaroon siya ng sariling mga pelikula at mga comic books. Isang araw pagkatapos ng stage show ni Steve ay pinuntahan siya roon ni Peggy at nalaman ni Steve sa kanya na ang military unit ng kaibigan niya na si Bucky ay sumabak sa gera laban sa Hydra ngunit iilan lang ang nakabalik at maaring patay na ang iba o nabihag. Agad na pinuntahan ni Steve si Colonel Phillips ngunit sinabi nito na wala sa listahan ng mga nakabalik ang pangalan ni Bucky at wala silang planong iligtas ang mga nabihag ng Hydra dahil malaki ang posibilidad na mamatay lang ang mga tauhan niya sa kalaban dahil sa sobrang lakas ng puwersa nito. Pero si Steve kahit pa hindi sigurado kung buhay pa si Bucky ay plano niyang iligtas ito mag-isa sa base ng Hydra. Tinulungan naman siya ni Peggy na makasakay sa private plane ni Howard Stark papunta sa base ng kalaban at binigyan pa siya ng transponder upang makontak niya sila sa pagbalik niya. Nang inaatake na ng mga kalaban ang private plane ni Stark ay bumaba na si Steve rito gamit ang isang parachute pagkatapos ay agad na umalis sina Peggy roon. Ilang saglit si Steve ay nagawang makasakay ng isa sa mga truck ng Hydra at pinatumba ang mga sundalo ng kalaban rito. Pagpasok niya sa loob ng base ay nakita niyang isang malaking factory ito ng mga armas ng Hydra. Maya-maya ay napatumba niya ang isang bantay na may hawak ng susi ng mga nabihag nila at agad na tinulungan niya na pakawalan ang lahat ng mga bihag ng Hydra roon ngunit napansin ni Steve na wala rito si Bucky. Sinabihan naman ni Steve ang lahat na lumabas roon at lumaban sa mga sundalo ng Hydra. Paglabas ng mga ito roon ay nagsimula sila ng riot sa buong base at matapang na kinalaban nila ang mga sundalo ng Hydra na makita nila sa daan.
Ang iba ay ginamit ang mga armas ng Hydra na may kapangyarihan ng Tesseract at ang iba naman ay ginamit ang mga tangke ng Hydra upang labanan ang karamihan sa mga sundalo ni Smith. Samantala si Steve ay kumalaban rin ng maraming mga sundalo ng Hydra sa loob ng factory na nakita naman ni Smith mula sa mga monitor nila at dahil rito ay sinimulan na niya ang countdown upang pasabugin ang buong factory kasama sina Steve at dinala niya paalis roon ng Tesseract. Maya-maya si Steve ay nakita sa isang operating room si Bucky na tinorture ng Hydra at agad na napansin nito ang malaking pinagbago ng pangangatawan niya. Umalis na sila roon ngunit nagsimula ng sumabog ang ilang parte ng base ng Hydra. Ilang saglit ay nakaharap roon ni Steve sina Smith na agad na sinuntok niya pero mabilis na sinuntok rin siya ni Smith ng 2 beses at si Steve ay sinipa siya ng malakas. Sinabi naman ni Smith sa kanya na pareho silang niloko at gumamit ng serum ni Erskine habang pinapakita niya ang kanyang tunay na itsura na naging pulang bungo at dahil rito ay tinawag siyang si Red Skull. Pagkatapos ay umalis na sila roon at sumakay si Red Skull ng kanyang private plane na may kakaibang disenyo at si Dr. Zola ay sumakay ng kotse ni Smith. Habang si Bucky naman upang makaalis roon ay tumalon sa kabilang side ng gusali ngunit nawasak na ang daanan kaya't si Steve ay tumalon ng malakas ngunit biglang nilamon siya ng malaking apoy habang nasa ere. Kinabukasan ay pinapakita na nagawang makatakas ni Steve at Bucky kasama ang 400 na mga sundalo na tinulungan ni Steve na makatakas sa base ng Hydra at nagmarcha sila pabalik ng kanilang base. Sinabihan ni Steve si Peggy na nasira ang transponder niya kaya't hindi niya sila makontak pagkatapos ay nagsaya ang lahat para kay Steve sa pagligtas niya sa kanila. Dahil rito pagkalipas ng ilang araw ay nakuha ni Steve ang respeto ng mga officer niya at nabigyan ng mataas na ranggo at ng chance na makipaglaban sa gera lalo na sa Hydra bilang si Captain America. Sa sunod na araw ay pinakita sa kanya ni Stark ang ginawa niyang matibay na combat suit para sa kanya at sa mga kasamahan niya na yari sa carbon polymer pati ang kanyang hugis bilog na shield na gawa sa pinakamatibay na metal sa mundo na ang vibranium. Sa sunod na eksena suot ang kanyang bagong suit at gamit ang bagong vibranium shield niya kasama ang binuo niyang grupo na ang Howling Commandos na binubuo ni na Bucky Barnes, Dum Dum Dugan, Gabe Jones, Jim Morita, James Falsworth at Jack Sterner ay buong tapang at lakas na umatake ng karamihan sa mga Hydra operations upang sumabotahe sa mga operasyon nila at pasabugin ang kanilang mga facility. Ito ang mga ginawa ni na Captain America at ng grupo niya sa loob ng 2 taon na labis na kinagalit ni Red Skull. Isang araw ay inatake ni na Steve at ng Howling Commando ang isang tren ng Hydra kung nasaan si Dr. Zola. Nakalaban rito ni Steve ang isang sundalo ng Hydra na may mga malalaking armas na hindi nagtagal ay nagawa niyang patumbahin pagkatapos ay tinulungan niya ang kaibigan na si Bucky na patumbahin ang isa pang tauhan ng kalaban. Subalit biglang inatake sila ng isa pang sundalo at napatalsik nito si Bucky palabas ng tren pero nakakapit siya. Mabilis na pinatumba ni Steve ang sundalo na ito at nang aabutin na niya si Bucky ay biglang nahulog na siya sa bangin sa tiyak na kamatayan niya. Samantala ang isang kasamahan naman nila ay nahuli na si Dr. Zola roon at dinala siya sa base nila pagkatapos ay ininterrogate siya rito ni Colonel Phillips. Samantala si Steve ay labis na nalungkot sa pagkamatay ng best friend niya na si Bucky at dahil rito ay mas lalong nagudyok ito kay Steve na patayin o hulihin ang lahat sa Hydra. Base sa mga nakuhang impormasyon naman ni Colonel Phillips kay Zola ay planong pasabugan ni Smith ang lahat ng bansa ng kanilang makabagong armas lalo na ang Amerika at nalaman rin nila ang lokasyon ng huling base ng Hydra. Sa kasalukuyang iyon si Red Skull habang nakatayo sa kanyang malaking aircraft bomber na ang Valkyrie ay pinaghanda na niya ang napakaraming sundalo niya roon sa planong malaking pagsabog sa mga bansa gamit ang kanyang aircraft. Kinabukasan ay nag-drive si Steve ng motor niya papunta sa harap ng huling base ng Hydra at gamit ang kanyang advance na motor ay napatumba niya ang ibang sundalo ng kalaban sa daan at ang iba naman ay nasunog niya. Ilang saglit ay pinasabog ni Steve ang tangke sa harap ng base ng Hydra pagkatapos ay pinasabog niya roon ang kanyang motor sa tarangkahan ng base at patuloy na mag-isang kinalaban ang karamihan sa mga sundalo ni Red Skull sa lugar subalit hindi nagtagal ay na-corner na siya rito ng napakaraming sundalo ng kalaban. Dinala si Steve sa harap ni Red Skull at nang babarilin na siya nito ay dumating na roon ang mga miyembro ng Howling Commandos at inatake ang buong facility kung nasaan si Red Skull pero agad na nakaalis ito roon. Sina Colonel Phillips naman, Agent Peggy Carter at ang lahat ng sundalo ng division nila ay sinimula ng sumugod papasok ng base ng kalaban. Samantala si Red Skull ay sumakay ng kanyang aircraft na ang Valkyrie na may power supply mula sa Tesseract pero agad na inatake naman ni Steve ang mga sundalo niya sa daan at hinabol ang aircraft ni Red Skull. Ilang saglit sina Colonel Phillips na nakasakay sa kotse ni Red Skull ay pinasakay si Steve rito at mabilis na nahabol nila ang aircraft.
Bago pumasok roon si Steve ay humalik si Peggy sa kanya. Nagawa niyang makakapit sa gulong ng Valkyrie at nakita niya sa loob nito ang mga maliliit na aircraft na may mga label ng mga lugar sa Amerika. Pagkatapos ay kinalaban ni Steve ang mga sundalo ni Red Skull roon at ang isa ay napigilan niyang sumakay ng kanilang aircraft. Subalit ang isang sundalo ay nagawang makasakay ng isa pang aircraft at pinigilan ito ni Steve pero inatake siya ng isa pang sundalo hanggang napunta na sila sa ere. Hindi nagtagal ay nahulog ang isang sundalo sa LSE ng sasakyan at pinatalsik naman ni Steve ang sundalo na nasa loob ng aircraft at sumakay siya rito upang bumalik sa malaking aircraft ni Red Skull, ngunit habang nasa ere ay pinagbabaril siya nito ng ilang beses pero ilang saglit ay nagawa niyang mag-crash pabalik sa Valkyrie. Agad naman na pinasok ni Steve ang control room nito, ngunit mabilis na inatake siya rito ni Red Skull at nakipaglaban uli si Steve sa kanya sa ikalawang pagkakataon ng buong tapang at lakas. Ngunit sa gitna ng paglalaban nila ay nahihirapan siyang talunin si Red Skull dahil sa lakas at galing nito. Maya-maya ay nagawa niyang ihagis ang shield niya kay Red Skull at humampas ito sa machine kung nasaan ang Tesseract. Agad na hinawakan ni Red Skull ang nahulog na Tesseract, subalit biglang naglabas ito ng portal papunta sa kalawakan at unti-unting hinigop ng Tesseract ang buong katawan ni Red Skull papasok ng portal. Pagkatapos ang Tesseract ay nahulog sa karagatan at si Steve ay sinimulan ng kontrolin ng aircraft. Kinontak ni Steve sina Peggy at sinabing patay na si Smith at dahil sa sobrang bilis ng aircraft ay kailangan niya itong ibagsak agad sa malayo sa Amerika kundi ay maraming mamamatay. Nangako naman siya kay Peggy na magde-date sila at sasayaw kahit pa alam niyang hindi na niya ito magagawa at nag-crash na ang aircraft sa Antarctica at unti-unting lumubog ito sa makapal na yelo roon habang si Peggy ay labis na nalungkot dahil rito. Kinabukasan ay dineklarang tapos na ang gera at nagdiwang ang lahat sa pagkapanalo nila. Samantala si Howard Stark naman ay nakita ang Tesseract sa ilalim ng karagatan ngunit hindi nila mahanap ang labi ni Steve o ng aircraft ni Smith. Sa sunod na eksena si Steve ay nagising sa isang kwarto ng ospital na may 1940s na mga disenyo. Pero dahil sa narinig ni Steve sa radyo ay nagkaroon na agad siya ng hinala na nasa ibang panahon na siya at pinapakalma siya ng nurse roon. Ang mga pumasok na bantay naman roon ay madaling napatalsik ni Steve at mabilis na tumakbo siya sa labas at nakita niyang nasa ibang panahon na nga siya. Ilang saglit ay nilapitan siya ni Nick Fury at sinabi sa kanyang halos 70 years siyang nakatulog. Nasabi naman ni Steve na bigla niyang naalala na may date siya. Dito na nagwawakas ang Tagalog recap natin ng pelikulang ito.